Okay ha mga kaibigan, magandang araw at welcome to this channel, Everything Under the Sun. Bagong ating i-unbox review. Isa po itong holder itong sa Barina, drill press holder stand. Besides siya, meron naman talaga yung drill press na buo na siya. Pero ito, pwede ito sa mga hand drill, yung mga cordless drill o yung mga dekurindi na Barina. Kasi minsan, kailangan natin ng workshop na stationary na pwede tayong hands-free na magbarina. So, buti ngayon may mga gumagawa na ng mga panibagong itong innovation sa mga kagamitan. So, this time, titingnan natin kung paano nila ito ginawa yung mga components, lahat na ng mga parts. Kasi ang Barina talaga yung mga stationary na drill press ay isang buo na ng motor kasama na yung mga body. So this time, ginawa ng paraan na pwede malagay yung yung mga hand drill na mga individual na mga hand tools na pwede mo ilagay dito sa stand na to. So maganda ang naisip itong mga inventor. So ito ang kasama sa karton. Ito yung malaking pipe o post pull stand. At ito naman yung ano pa ba iba dito? Ito yung base. Ito yung base niya. Ito yung leverage para up and down. At ito naman yung kanyang neck o yung sasanggaan ng drill press. At ito yung sumasabay na mag up and down para yung magbarina ka. At ito naman yung mga kasamang iba pang mga spare parts. So yes, mamaya-maya ay ating i-assemble ito para makita natin paano natin siya step by step. Meron naman itong manual pero hindi naman ito madami yung parts niya. Madali lang naman kasi base lang naman, saka yung post at saka yung mga may mga rubber protection. Ito yung manual niya. Yung parang may mga bushing na ilalagay sa mga itong mga fixture. So, titingnan muna, silayan muna natin konti kasi hindi naman ito komplikado. Simpleng guide lang ang kailangan. So, ito na buo na natin. Then, diretso na. Hindi na basta kasi para mabilis na tayo. Ayan ang post base. Ito yung lever. Ito yung sanggaan ng drill press. So, ganun talaga siya kasimple mga friends. At nasa sa iyo na kung paano mo siya adjust, kung paano kalalim yung deep penetration sa pagbarina. Paano mo siya i-limit yung butas mo. So ito yung mga busing niya na para hindi yan magasgas yung mga drill na ilalagay nyo dyan. So pwede mo siyang luwagan, pwede para depende sa size na ilagay mo dyan kasi yung mga liig ng mga drill gun ay may mga sizes depende sa unit mo. So try natin i-calibrate itong niya. Patakbuhin muna natin para
ano natin yung tension niya at saka yung makalibrate natin yung ah, galaw niya para mas maganda to lagyan ng konting oil siguro para kasi pag mga moving parts na lalo na mga bakal-bakal kailangan medyo may konting oil. Ito yung sinabi kong measurement dyan paano yung depth ng ah, abot ng lalim ng pagbarina. May numero dyan sa gilid. So, pwede mo siyang i-adjust kung anong kalalim, ilang milimetro o inches ka ba. So, yan. So, ganito lang to kasimple at subukan natin lagyan mamaya ng mag-install tayo ng barina dito para makita natin yung tama ba yung level niya, yung 90 degree ba siya, perpendicular to the ground. Ito meron tayong barina. So, ito ang lalagyan natin itong dito sa butas na yan. Ayan ganyan lang yung setup niya. At may adjustment naman yan para itong allen screw. Higpitan mo siya para hindi siya kasi pag vibration, pag hindi yan mahigpit ay walang silbi itong plastic kasi pag ilalagay ko dyan sa butas ay sisikip. Tama lang talaga yung liig niya itong Black & Decker na hand tools. So baka sa ibang unit pwede natin magamit. So, but for this time tama lang to. Hindi naman, okay lang naman ang wagas-gas yan, wala namang problema. Kasi sanay talaga itong mga drill guns sa mga rugged environment. And higpitan mo dyan at tingnan lang natin kung gusto mo talagang straight na straight guys. Gamit ka ng eskwela para straight siya doon sa baba para hindi tabingi yung pagbutas. So ito lang yung purpose niya mga friends. Maganda, okay yung isip ng designer nito, inventor. So yes, subukan natin uli sa ibang ibang barina para itong isa medyo alanganin siya kasi di itong cordless na to ay hanggang doon lang siya sa kanyang chunk, hindi makaikot kung ipilit natin yun. So ito rin pwede naman ito pero naisip ko gagawan ko na lang ito ng ibang holder kang DIY. Ito talaga fit lang talaga to. So yung nauna nating nalagay na barina yung Black & Decker. Kasi tingnan mo yung liig niya parang hindi pumapasok, parang hindi siya secure. So for safety na lang wag natin ipilit pag hindi bagkas siya. So ito intended lang talaga ito sa Black & Decker yung cordless kanina na una natin nilagay. So buti hindi magagamit ko kasi kung hindi siya nagkasya talaga sa mga drill gun ay wala ang silbi. So saktong-sakto lang talaga siya sa dito sa Black & Decker na drill gun. Di ko alam ang diameter pala ng size na to na itong butas na to para malaman nyo rin kung ano ang diametro dyan sa lalagay ng drill gun. Ay yung base pala pwede nyong i-fix doon sa kahoy, yung sa table, meron kayong table workshop, i-fix nyo doon at tornilyo nyo ng o bolt, nuts and bolts. So, yes, marami naman itong gumagawa nito siguro ng ngayon, mga kumpanya, kasi ang panahon ngayon ay pa-advance. So, sinubukan natin dito sa lamesa at kiniklip ko muna sa ito sa clamp para hindi makagalaw. Kung kunwari, assuming na meron na kayong babarinahan ay dyan na ang niya, location o plastada. Wala talaga itong isang maliit na, nag-expect nga ako itong magagamit kong
yung blue na yan. So ito talagang ano sa kanya, pares. Ito yung tama sa kanya na ano niya, compatible sa kanya. Ito sukatin natin inner diameter para kung bumili kayo, alam nyo na kung anong merong tools na magkasya sa inyo. So ayan, abot siya ng 42 ba, maliit na mata, sa mata. 42 mm, convert nyo na lang sa sa inches, kasi sa caliper ay meron pa yung mga increments na maliliit. So dito subukan natin kung tama yung sukat natin. Ito naman yung pagbasa ng caliper kasi. So sa ating computation, Mr. Sian, ano ang tamang sukat sa diameter ng iyong drill press? Ano ang final measurement? So yan dito, kasi itong binder na may add ba yan sa baba, kasi 0.5 tapos ganyan bla bla bla. So ang sukat niya mga kaibigan ay 41 na mahigit, 41 mm mahigit, ilan na yun sa inches. Ito yung 41 mahigit sa kanyang diameter. So sakto lang ito talaga sa Black & Decker. So ito yung pares niya. So hindi na sayang yung drill press, kasi dapat pala pag bumili kayo ng mga ganito, alamin nyo lahat ng specification, kasi diskwado yung budget natin. So pag magkabit na kayo dito, siguro adjust na lang. At salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan like and subscribe. Drill press review, everything under the sun. Over and out.